Hello guys, for this video, share ko naman sa inyo yung experience namin kung paano ba namin i-handle ang tantrums ni Bebe. So, sa ngayon guys, 4.5 years old na si Bebe. From 0 to 4 years, doon muna tayo magkuhan. Iba yung tantrums niya that time. So, siguro talagang dumarating talaga sa atin na minsan wala talaga tayo sa humor. Yan. So, ang kinuha niya, iiyak siya. And then, magwawala siya. Pero hindi siya nagdadabog pa. Ayan. So, iyak lang siya. Tapos, tatanong namin siya, ano ba yung problema? Bakit? Kailangan mo ba ng atensyon? Or may gusto ka ba? Ganyan. Pagkaya namin, at saka siguro may nakalimutan kami, ibibigay namin yun. Magaling ang memory ni Baby. Pag may sinabi ka, dapat gawin mo yun, guys. Kasi iintayin niya yun. Yan. May mga bagay talaga na minsan nakakalimutan namin, may nasabi pala kami sa kanya tapos iintayin niya yon. So okay lang yon. So magsusorry kami. I-accept namin na nakalimutan namin yon, and then magsusorry kami sa kanya. So kailangan matutunan niya rin yung pagtanggap ng kamalian. And then ihahag namin siya, i-explain namin kung bakit, and then kung kasalanan namin is magsusorry kami sa kanya. Kasi gusto namin matutunan niya yung paano ba mag-accept ng kamalian. Ayan, okay lang yon. Pero noong 4 years old na siya, ngayon 4.5 years old, noong lang June or July 2023 is iba yung tantrums niya. So, hindi ko na maalala kung ano yung rason ng iba. Kasi minsan naman, kailangan niya lang ng atensyon. Meron yata siyang gusto or baka may nakalimutan kami, tapos nagwala siya. Ayan, tapos natanong namin siya, bakit? Ganyan. May nakalimutan ba kami, ganyan, or gusto mo lang magalit. So, okay lang yun guys na maglabas ng galit. Walang problema yon. Minsan di namin maintindihan, pero sabi ng asawa ko, may mga times talaga na, syempre wala ka sa humor, baka yun ang way mo para mailabas yung nararamdaman. So okay lang yun guys, pabayaan natin yung bata na ganon. As long as na safe siya. So, ang ginawa ng asawa ko na hindi namin siya maintindihan. Tapos iniisip namin kung meron ba kami nakalimutan na pangako sa kanya, ganyan. So, sige, ang ginawa ng asawa ko, pumasok ka muna sa room, and then isipin mo kung ano ba yung dinadamdam mo. Ayan. Pero, ang hindi kasi maganda that time is nagdadabog siya. Pinabang niya yung door and yung upuan, ganyan. So, medyo hindi namin gusto yon kasi baka masaktan niya yung sarili niya. Ayan. Sabi namin sa kanya, Julian, tumigil ka na magdabog. Okay lang magalit ka, pero wag kang maninira ng gamit. Kasi nga, syempre, pag nanira siya ng gamit, maaaring masaktan niya yung sarili niya, or lalo na ang worry namin that time is yung window. Kasi baka magbalibag siya ng kahit ano dun sa window. Ang mahal ng window dito sa Norway, at hindi siya basta-basta ganun kadaling palitan. Lalo na pag halimbawa nag-winter, oh my God, ang lamig. Kailangan namin ng heat. Yun ang kinuha lang naman namin. Wag lang masira yung kahit ano mang sa bahay. Kasi sobrang mahal dito magpaayos ng bahay, guys. Ayan. So, kung wala ka sa mood, Julian, okay lang naman yun, magalit ka. Pero wag kang mananakit. Ayan. So, pumunta ka lang sa isang ilabas mo lang yung galit mo, okay lang. Then pag okay ka na, labas ka lang ng room, and then sabihin mo lang sa amin kung okay ka na, and hindi na namin pag-uusapan yon. Yan. Basta naman, si baby, sa edad niya na yan, nakikinig na siya. Kahit pa naman noong 2-3 years old, actually, doon ako proud of sa kanya. Mabilis siyang makinig, and naaalala niya yung mga sinasabi namin. Maganda yung memory niya. And sa sumpong niya, sobrang dali niyang i-handle as a bata. Nakikinig siya sa amin. Yun ang mahalaga. And sana hanggang sa lumaki siya, magbinata siya, nakikinig siya sa amin. So far naman kami naman tingin ko okay naman kaming mga magulang. Ayan. Hindi kami perfect, pero nagagawa namin ng rights yung kung ano yung para sa kanya. Ganyan. So, baby, yan. Sana lagi mong iisipin yung positive side of your life. Ganun. So, mabibilang lang talaga yung tantrums niya. So, sobrang dalang lang yun. So, minsan hindi niya alam kung bakit siya galit. Pero, lalabas siya sa room, okay ka na ba? Gagano lang. Sige, uminom ka ng tubig kasi umiyak ka ng bongga or matagal. So, baka nauhaw ka. Ganon. So, yun lang. Ganon lang ang ginagawa na. Tapos, hindi na namin siya pag-uusapan.
pagkatapos namin siyang paliwanagan, manonood na gusto mo bang manood ng TV, nagugutom ka ba, o kain na tayo, ganyan. Gusto mo bang lumabas, ayun. So, ganun lang namin tinatapos yung tantrums ni baby. So, hanggat maaari, ayaw namin salubungin yung galit niya ba. Kasi hindi talaga magaling. Kailangan talaga, kung pareho kayong galit, kahit sino naman, kailangan isa sa inyo magbigay ng space. Okay, pabayaan muna natin ng isa't isa. Okay lang na wag muna mag-usap kasi magkakasalubungan lang kayo ng galit. So, yun lang guys ang ginagawa namin. Ilagay lang namin siya sa room, pabayaan lang namin siyang magalit hanggang sa matapos siya. So, pero hindi namin siya papatulan. So, makikinig kami pag ready siya ng makapag-usap or okay na yung tantrums niya. Basta wag lang siyang sasaktan sa sarili niya, wag lang siyang mananakit, at wag lang siyang maninira ng gamit. So, pero okay lang magwala at saka sumigaw-sigaw. So, okay lang yun. So, yun ang way kung paano mo ilabas yung nararamdaman mo. Basta safe lang siya. Vill du ha sånt till middag då? Pölsegratäng? Nej, då får du sitta här ute med mat då. Du ska ha det, Julian. Får du löst på? Julian, kom. Ska du spisa dali ka polsagratäng? Kom. Kom. Kom na. Men då kan ju bara sitta här. Okay, bara sitta, okay? Ja, bra. Ay, kom na. Kom na. Kom då, Julian. Kom na. Kom. Ska vi värma upp oss nu då igen? Ska vi få mat? Kom na. Kom då. Kom na. Kom till mamma. Kom na. Du får inte uppföra dig sån, vet du, Julian. Ha? Polsagratäng, dali ka polsagratäng ka. Was ka do? Ska du gå på do? Spisa. Ha? Asito na. Babila dri ka da. Milk na lang. Bali milk skal så balit tigran eh, okay? Ha? Ska du ha sån då? Eba. Du ska ha det. Grysgröt. Hmm? Ja. Hit och där. Oh, det är inte så. Det är inte Lego. Det är sån här. Är det det? Det är en vanlig bil. Är det det? Ja. Det är en vanlig bil. Nummer 1. Mm. Nummer 1. Ja. Och här står det. Nummer 12. Nej, 2. To. Och här står det. Nummer 4. 3. 3. 3. Då satte du den ner igen. Varför? För vi ska börja med nummer 1, vet du. Och det är det första gången. Så. Buka, du må lese first, Julian. Ja. Okay, hva det står da? Ja. Lego bil. Står det där? So, ayun guys,
Yan, nakita nyo naman guys na minsan gusto nilang magwala ng walang dahilan. Diba? So, pinapabayaan lang namin siya na ilabas yung galit niya. So far naman sa ngayon, January 10, January 10, 2024, hindi pa naman siya, ano yung tawag dito, tinatantrums ng ganon o sinusumpong. Yun. So, bilang na bilang lang sa kamay niya, namin, o sa kamay natin, kung gaano lang siya, mawala sa mood. Pero kadalasan wala naman. Kasi wala naman kami nakikita na, iwawala mo sa mood, ganyan. So, minsan lang, pag halimbawa nagkakaasaran, minsan, ang sarap niya kasing asarin din ba? Yan. Kasi syempre, ang cute-cute din. Nakukyutan kami pag nababusit siya sa, minsan na, binibiro namin siya, minsan napipikom. Yan. Nagsasorry naman kami agad pag ganun. Tapos iyahag agad namin. Pero hindi siya yung nagdadabog na, ganyan. So, ganun guys, paano namin i-handle si Bebe. So, pababayaan lang namin siya hanggat sa mailabas na yung galit niya or yung tantrums niya, baka, ayan. Tapos, after ng mga, medyo tumahimig na, kakausapin na namin siya. Halika, parang wala lang, ganyan. Kain ka na, ganyan, ganito. So, ganun guys, ang aming ginagawa sa kanya. So, yun lang guys. Thank you for watching.